Sambahan mga kapatid para magpuri at magpasalamat sa aming Panginoon. Amen. So, basahin ko lang po sa Psalms chapter 34 verse 1. I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Praise God. Hallelujah. So, ngayong oras na ito mga kapatid, tayo tayo aawit sa ating Panginoon at ituon po natin ang buong puso at isip sa ating at itaas po natin at papurihan po ang may kagalakan at may kakumbaba sa pag-ibig ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. I just want to
Let's pray, mga kapatid. Hallelujah. Our Heavenly Father, Lord Jesus, once again, Lord, here we are, Lord God, in this place, Panginoon. Maraming salamat, Lord God, sa muli, nagkakatipan kami, Lord, sa biyaya at kapala. Maraming salamat, Lord God, hallelujah, sa kalakasan yung pinagkaloob, Lord God. Maraming salamat, Lord God, sa hallelujah, sa kalayaan, Panginoon. Hallelujah, sa pagpuri, pagsamba at pagpapasalamat sa iyo, Panginoon, Lord God. Hallelujah, dahil ito, Lord, ang iyong anak, Panginoon, nagkakaisa, Lord, upang ikaw ay sambahin at purihin at itaas, Lord, sa mga oras na ito, Lord God. Pagpalain niyo kung gawain nito, Lord God. Hallelujah. Nawa ang iyong banal na Espiritu, Lord, ay siyang manguna, Lord God. Hallelujah. Pagkapuspusin niyo po ang bawat isa sa amin, Lord. Gaya ng iyong ginawa kayo ng umaga, Lord God. Hallelujah, Lord God. At ikaw, Lord, siyang magpala, Lord, sa bawat isang narito, Panginoon. Kaya po sa mga kapatid na hindi na nagpapunta, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain niyo po ang magdadala ng salita, Lord God. Hallelujah. Naway lang lahat ng lalabas sa kanyang mga labi, Panginoon, ay po pagpapala, Lord, at kalakasan, Lord. Hallelujah, upang kami maging tagumpay, Lord, sa buong linggo, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Sa iyo lamang, Lord, ang lahat ng papuri at pagpapasalamat. Binabalik namin sa Panginoon Jesus. Amen. Tayo po mga kapatid, awit po tayo masunod. Praise the Lord. Kami po yung maghahandog ulit ng papuling awit sa ating Panginoon. Praise God. Ang title po ito is The Love of God. Praise God. Rejoice in you, my Lord.
just to let me know, just to let me know His love for me. I'm fully convinced that God really loves me, and even though the whole world turns its back from me, I know His love will be mine forever. The love of God abounds in me. I'm so glad He saved me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. The love of God abounds in me. I'm so glad He saves me. He died for me. He died for me on the cross of Calvary, just to let me know, just to let me know, just to let me know His love for me. His love will be mine forever. Praise Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Walang sawang kumanta ang cover na to. Para yun sa ating Panginoon. Thank you sa mga cover. Magandang umaga po sa Hallelujah. Tayo po tayo mga kapatid. Sila tayo naglalako sa mga napaka-importanting bagay na magbigay sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Praise God, hallelujah, tayo manalangin mga kapatid, hallelujah, praise God. Lord Jesus, hallelujah, minsan pa Panginoon, hallelujah, narito ang iyong mga anak, o God, hallelujah, para makinig na iyong salita, o God, sa hapon ito, Lord. Alam ko, Panginoon, kaninang umaga, binusog na kami sa spiritual, o God, hallelujah. Lord, narito ang aming tithes and offering, Lord, hallelujah, i-bless mo ito, Panginoon, gamitin mo ito po sa Panginoon sa aming gawain, at ang lahat na nagbigay, Lord, ibalik mo sa kanila na siksik-liglig at tumaapaw, O God, hallelujah. Ganun din, Panginoon, sa hindi na magbigay, Lord, alam ko, Panginoon, ikaw ang magbigay ng source of income, hallelujah, o sa susunod ay makapagbigay na, O God, hallelujah. Binabalik namin lahat sa iyong pangalan lamang in Jesus' name. Amen. Amen. Manatili natin sa ating gawain. So, dire-diretso na po tayo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah.
Hallelujah sa ating mga buhay. Praise God. Praise God. At isang linggo na naman muli mga kapatid ang nagdaan. Praise God. At salamat sa ating Panginoon na tayo patuloy niyang pinapalakas. Amen. At tayo ay kanyang patuloy na dinadala sa kanyang bahay ng sambahan ng God. Hallelujah. So walang pagtatagal po mga kapatid. Binabati ko po kayo muli ng isang mapagpalang hapon. Praise God. At sa oras na ito mga kapatid, tayo po muli ay dadako sa salita ng ating Panginoon. Praise God. At kung kayo po mga kapatid ay mayroon pong Bible, Amen, or Bible apps mga kapatid, atin po itong buksan. Hallelujah. Sa Acts chapter 16, verse 6 to 10. Praise God. Sabi dyan mga kapatid, they went through the region of Phrygia and Galatia, having been prevented by the Holy Spirit from speaking the message in the province of Asia. 7. When they came to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them to do this. 8. So they passed through Mysia and went down to Troas. Next slide. And in verse 9, a vision appeared to Paul during the night. A Macedonian man was standing there, urging him, "Come over to Macedonia and help us." And verse 10, after Paul saw the vision, we attempted immediately to go over to Macedonia, concluding that God had called us to proclaim the good news to them. Praise God. Hallelujah. At ang hinihiling ko po ang ating pong pastor o Hallelujah, praise the Lord. Dakilang Diyos, maraming salamat. Yes, sa pagkabasa ng mga salita, dalangin namin, O Diyos, sa inyong pangunguna, kay Sister Angel, O Lord, gamitin mo siya, O Diyos, hallelujah. Ayos sa iyong kalooban, Panginoon, hallelujah, gamitin mo siya na may kalayaan, at ikaw patuloy na magsalita sa aming kalagitnaan, Panginoon. At Lord Jesus, naniniwala kami na mayroong kapandakilang bagay na gagawin sa hapong ito. O Diyos, maraming salamat. Inaangkin po namin ang victory. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. At makakapuna po kayo mga kapatid. Ngayong araw mga kapatid, naniniwala po ako na hindi po tayo basta-basta lang na nagkita. Amen. Tayo pong lahat mga kapatid ay nandito. Amen. At may appointment po tayo ngayon sa ating Panginoon. Praise God. Amen. May purpose po ang Diyos mga kapatid sa bawat isa sa ating narito. Kaya po tayo ay nagkakasama at may mensahe po siyang ibinigay para sa atin. Praise God. At ngayong hapon mga kapatid, nais ko pong ibahagi sa inyo ang message na pinamagatan po, "Don't quit, you have a mission." Praise God. Ano lang po mga kapatid, sa buhay po natin, nakakaramdam po tayo ng pagod, amen, ng discouragement, and yung kagustuhan na tumigil, amen, sa paglilingkod po sa Panginoon. Amen. Minsan naman, may times na tayo po ay distracted, amen, sa paligid po natin, and also sa ating pong bahay, amen, at kung ano man pong sitwasyon ang meron tayo. Pero ngayong araw mga kapatid, gusto po ng ating Panginoon na paalalahanan tayo, amen, na don't quit. Amen. You still have a mission. Amen. And hindi po ito mga kapatid tungkol sa lakas na meron tayo. Amen. Kundi ito po ay tungkol sa katapatan sa tawag ng Diyos mga kapatid at pagtitiwala sa kanyang kalooban. Amen. Na kahit po meron pong mga obstacle mga kapatid, kahit may delay, amen, ang mission po ng ating Panginoong Diyos ay magpapatuloy. Amen. Kapag po tayo ay tapat na sumusunod sa Kanya. Praise God. And sa kwento po natin ngayon mga kapatid sa Acts 16, makikita po natin dito kung paano po ginabayan, amen, at paano po tinawag at ginamit po ng Diyos si Apostle Paul, amen, at si Silas mga kapatid sa lungsod ng Macedonia. Praise God. But before that mga kapatid, balikan po muna natin, amen, yung sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Kasi dito po mga kapatid,
nagsimula po yung mission ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Ang sabi po dyan, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, 20, teaching them to obey everything I have commanded you. And remember, I am with you always to the end of the age. Praise God. Amen. Ang Panginoong Diyos, mga kapatid, amen, si Jesus, mga kapatid, He commanded the apostles, amen, to preach the gospel and make disciples among nations. And this is what we call now, mga kapatid, as the Great Commission. Amen. And this is when the mission, amen, of the Lord was formed. Amen. Ito po ay mission ng mga apostol, amen, ng mga disciple, mga kapatid, and even until now, mga kapatid, ito rin po ay ating mission. Amen. Amen. And in Acts 2, amen, next slide po. Amen, the day of Pentecost, this moment marked the outpouring of the Holy Spirit and the birth of the church. Amen. This is when Peter, mga kapatid, first preached, amen, Jesus. And ang nangyari, mga kapatid, kung nabasa po natin in Acts 2, amen, nag-gather po sila sa isang place, amen, and then a powerful sound, like a rushing wind, came from heaven and filled the house, praise God. And tongues of fire appeared and rested on each of them, and they were all filled with the Holy Spirit, praise God. And as a result, mga kapatid, amen, nagsalita po sila ng ibang wika, praise God. And ito po yung pagbaba ng mga kapatid ng banal na Espiritu and yung pagsilang po, amen, ng early church. Praise God. And hindi lang po si Peter, mga kapatid, yung patuloy pong nagpapalaganap ng salita ng ating Panginoon. Amen. At hindi po doon natapos. Amen. Ang pagkalat po ng mabuting balita. Because in the next few chapters of Acts, mga kapatid, may kilala po natin si Saul, amen, of Tarsus, which we call now as Paul. Praise God. Amen. Si Paul, mga kapatid, siya po ay isang kaaway ng simbahan. Amen. Siya po ay mag-uusig ng mga mananampalataya. Amen. And yung mga nakikita niyo mananampalataya, mga kapatid, talagang pinapersecute niya, mga kapatid. Pero sa Acts 9, amen, chapter 9, habang papunta po siya sa Damasco, amen, nagkaroon po siya ng encounter, amen, sa ating Panginoong Jesus. And then siya po ay nabulag, amen, at doon po nagsimula ang kanyang pagbabago. And mga kapatid, no, yung mga ibang mananampalataya nung narinig nila to, at first hindi po sila naniwala na nagbago si Pablo. Yeah. Amen. Takot po yung ibang mananampalataya kay Pablo, mga kapatid, kasi hindi po sila naniwala na nagbago si Pablo ng ganun lang. Amen. Pero may isang tao po ang naniwala sa kanya, at yun po ay si Barnabas, mga kapatid. Si Barnabas po yung tumayo, amen, bilang patunay, mga kapatid, na yung pagbabago po ni Paul ay totoo. Amen. Sapagkat narinig po niya yung patotoo ni Pablo at yung pangangaral po niya sa Damascus. Praise God. Amen. At dahil doon, mga kapatid, naging tandem, amen, or naging magka-partner si Paul and si Barnabas, mga kapatid, sa pangangaral. Amen. Amen. And kung susundan natin, mga kapatid, in chapter 13, amen, sinugo po sila ng banal na espiritu sa Antioch. Amen. At doon po, sabay po nilang ipinangaral ang gospel. Praise God. And they were planting churches, mga kapatid. Amen. And the mission of God is going well. Until in chapter 15. Amen. Sa bandang dulo po, mga kapatid, ang nangyari, nagkaroon po ng conflict si Paul and si Barnabas. No, akala natin, no, yung tandem nila going strong. Amen. Na magpapatuloy sila na magkasama sa paglilingkod at sa pangangaral ng salita. Pero sinabi doon, mga kapatid, sa Bible, sa Acts 15, na nagkaroon po sila ng hindi pagkakaunawaan. No, bakit kaya? Amen. Yung disagreement, mga kapatid, ni Paul at ni Barnabas ay dahil po kay John Mark. Amen. Kasi, mga kapatid, si Barnabas, gusto niya pong isama ulit si John Mark sa sunod nilang paghahayo.
Pero si Paul, mga kapatid, ayaw niya po. And I don't know the reason why, no, mga kapatid, yung specific reason no, kung bakit. No, hindi naman siguro galit si Paul, mga kapatid, kay John Mark. Pero nung nabasa ko, mga kapatid, in Acts 13, verse 13, ang sabi doon, ang nagsitulak nga sa Pafos si Pablo at ang kanyang mga kasama at sumadsad sa Perga ng Pamphylia at umiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. So si John Mark, mga kapatid, sa kalagitnaan po ng kanilang mission, umalis po si John Mark. At bumalik po siya sa Jerusalem. Amen. And wala pong binigay na detalye, mga kapatid, sa Bible kung bakit po bumalik si John Mark sa Jerusalem. Pero sa side po ni Paul, siguro naisip niya na pinakita niya na hindi siya seryoso sa mission. Na iniwan niya yung gawain sa gitna ng kanilang mission. Amen. Because sa side ni Paul, mga kapatid, mahirap po ang pag-eebanghelyo. Amen. Nandun po yung pag-uusig. Amen. Nandun po yung pagod, mga kapatid, at yung panganib. Amen. Kaya ang nais po siguro ni Pablo ay magkaroon siya ng kasama, amen, na matatag hanggang dulo. And sa madaling salita, mga kapatid, si Paul po ay nakatuon po sa responsibility ng pagtatapos ng kanilang assignment. No, ayaw niya pong isugal yung kanilang mission sa isang taong dati na pong umatras sa gawain. And sa puntong yan, mga kapatid, medyo naiintindihan ko si Paul. Amen. Kasi hindi po nagpatuloy si John Mark dun sa kanilang mission na yun or sa sinimulan po nilang assignment. Pero mga kapatid, sa side naman po ni Barnabas, siya, mga kapatid, naniniwala siya sa second chance. Yun, kaya po, ang ganda po ng tandem nila, mga kapatid. Kasi si Paul, mga kapatid, ay builder, siya po ay taga-tanim ng church. And then si Barnabas, mga kapatid, siya po ang encourager. Amen. So ayun, mga kapatid, na nagtalo sila. No, siguro sinasabi ni Barnabas, sige na Paul, bigyan mo na si John Mark ng second chance. Pero si Paul, mga kapatid, ayaw niya talaga. Amen. Hanggang sa dumating sila sa point, mga kapatid, praise God, na napagdesisyonan po nilang maghiwalay. Amen. So sinama po ni Barnabas si John Mark, tapos si Paul naman po, ang bago niya po kasama ngayon ay si Silas. Silas, mga kapatid. At ang kagandahan dito, mga kapatid, amen, yung dapat na isang journey nila, mga kapatid, ay naging dalawa. Praise God. Amen. Ginamit po ng Diyos, amen, yung kanilang hindi pagkakaunawaan para po palawakin yung gawain. Praise God. Instead na magkasama sila ng mga kapatid sa isang journey, mas lalong dadami yung makakarinig pa ng salita ng Panginoon. Amen. And dito po marirealize natin, mga kapatid, na kahit po yung lingkod ng Panginoon, no, ay pwede rin magkaroon ng disagreement. Amen. Maaring magkaroon po tayo ng iba't ibang opinion. Amen. Kaya po minsan, kung nagkakaroon po tayo ng hindi pagkakaunawaan, amen, huwag po nating hayaan na doon po matapos yung calling natin, mga kapatid. Amen. Natitigil tayo kasi hindi natin makasundo yung isa't isa. Amen. Posible, mga kapatid, na gamitin po ito ng Panginoon as a way para magkahiwal, as a way, mga kapatid, na magkaroon tayo ng sarili-sariling purpose. Amen. Na mas lumawak pa, mga kapatid, yung gawain ng ating Panginoon. Because disagreement within the mission does not mean the mission will stop. Amen. Magpatuloy pa rin po tayo, mga kapatid. Amen. Sa paglago ng gawain ng Panginoon, even if hindi po natin nakakasama yung dati nating nakasama. Amen. Kasi the Spirit will guide, mga kapatid, those na natira, mga kapatid, those who persevere and continue with the mission. Praise God. And dito po nagsisimula yung ating main passage in Acts chapter 16. And so nabasa natin yan kanina, mga kapatid. And dito na po yung second missionary journey ni Paul. At ang kasama niyo po dito ay si Silas. And meron silang clear purpose, mga kapatid. Amen. At yun po pa rin ay ang ipangaral ng salita ng Panginoon. Nasabi dyan, and they went through the region of Phrygia and Galatia. Amen. And excited sila, mga kapatid. Amen. Ready na sila. On fire sila, mga kapatid, na mag-preach, mga kapatid, sa lugar na yon. Pero mga
kapatid, ang sabi dyan, having been prevented by the Holy Spirit from speaking the message in the province of Asia. Amen. No, excited sila, ready na sila mga kapatid na pumunta. Pero ang sabi ng Spirit, mga kapatid, no. Amen. And then they decided, mga kapatid, na mag-iba ng direction. Napupunta naman sila sa Bithynia. Amen. But the Spirit, again, mga kapatid of Jesus, did not allow them to do this. Amen. They were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia and also in Bithynia. And again, mga kapatid, na wala po tayong nabasa dyan no kung bakit. Amen. But it was clear, mga kapatid, na ang sagot ng Spirit ay no. Amen. Dalawang beses, mga kapatid, dalawang closed door, dalawang malinaw na no, mga kapatid, mula sa Panginoon. Na maybe excited si Paul, amen, si Silas, mga kapatid, na mag-preach, na ready na sila, kompleto na yung plano nila, pero biglang sabi ng Spirit, no. So kung tayo, mga kapatid, ano pong gagawin natin, mga kapatid? Amen, na hindi tayo binigyan ng reason, walang explanation kung bakit hindi tayo pinatuloy sa gawain yan. And dito madalas tayong bumibigay, mga kapatid. No, maaaring masabi natin, Lord, ba't hindi ko maintindihan? No? Ginagawa ko naman yung sa tingin kong tama sa gawain mo. Yeah. Ministry mo naman to, Lord, pero bakit sarado yung pinto? Amen? Pero pansinin natin, mga kapatid, wala pong binigay na paliwanag ang Diyos. Pero wala rin po tayong narinig na reklamo kina Paul at Silas, mga kapatid. Kasi kung tayo, mga kapatid, we will demand answers. Amen? We will demand reason and justification kung bakit. And kapag wala, marahil titigil tayo. Kasi hindi malinaw yung daan. Praise God. But ang ginawa po ni Paul at ni Silas, mga kapatid, in the next slide, amen, and sila po ay naghintay. Amen. They kept moving, hindi po sila nag-quit. Instead, nagpatuloy po sila sa kanilang journey. Yeah. And sa tamang oras, ng mga kapatid, sa oras ng Panginoon, nagbigay po siya ng isang malinaw na direksyon sa pamamagitan po ng isang vision. Yan. In verse 9, ang sabi dyan, a vision appeared to Paul during the night. A Macedonian man was standing there urging him to come over to Macedonia and help them. So doon po naintindihan ni Paul, mga kapatid, na hindi po mali yung Asia, hindi mali yung Bithynia, na hindi lang po yon ang tamang lugar at tamang oras na kung saan ipapalaganap po nila ang salita ng Panginoon. Amen. Hindi pala sila tinanggihan ng Diyos, mga kapatid. Hindi, ni-redirect lang po sila. Amen. Praise God. Kaya ito po ang tandaan natin, mga kapatid, na hindi po sa lahat ng oras, amen, na ang saradong pinto, mga kapatid, ay rejection. Madalas, mga kapatid, ito po ay redirection ng ating Panginoon. Praise God. Kaya po mababasa natin sa Psalm chapter 37 verse 23. Amen. The steps of a good man are ordered by the Lord. Amen. Hindi po nito sinasabi na ang hakbang natin ay magiging madali or malinaw. Ang sinasabi nito, mga kapatid, na yung hakbang natin, mga kapatid, kahit hindi po natin maintindihan, ito po ay hawak pa rin ng ating Panginoong Diyos. Kaya po sina Paul at Silas, mga kapatid, akala po nila na yung hakbang nila ay doon na sa Asia. Pero sabi ng Diyos, hindi dyan. Amen. And yung mga detours, mga kapatid, na ginawa po nila, no, kahit yung mga closed door, no, bahagi pa rin po iyon ng hakbang, amen, na inayos ng Panginoon. Praise God. So, in Proverbs 3:5, we need to remember to trust in the Lord with all our hearts and lean not unto our own understanding. Amen. Nandito po pumapasok yung totoong faith. Amen. Kasi minsan, ang problema, mga kapatid, gusto po nating sumunod hanggat naiintindihan natin. Pero what if hindi na natin maintindihan? Hindi na ba tayo susunod? Amen. Kaya wag po tayong umasa sa sarili po nating pangunawa. Amen. And lagi po tayong umasa, amen, sa
ating Panginoon dahil siya po ang magdadirect ng ating steps. Amen. And dahil nagtiwala po si Paul and Silas, mga kapatid, hindi po sila tumigil. Amen. At nakarating po sila sa Troas. Amen. And doon po dumating yung vision na galing po sa Panginoon. Nung sumuko sila, mga kapatid, no, doon sa unang no ng Panginoon, hindi po nila malalaman or maririnig no, yung nais ng Diyos, amen, na ipagawa sa kanila. Amen. Kaya kahit po, mga kapatid, na nakakaranas tayo ng mga ganitong pagkakataon na sarado po yung pinto, amen, at we face a closed door, magpatuloy pa rin po tayo, mga kapatid, dahil hindi pa po natin lubos, amen, na mauunawaan yung plano ng Diyos. Pero at the end, mga kapatid, marirealize po natin yung plano ng Panginoon sa ating buhay. Amen. Dahil kung may assignment po ang Diyos sa buhay natin, mga kapatid, kahit ano pong mangyari sa dadaanan natin, matutupad at mangyayari po ito. Praise God. And yun na, mga kapatid, no, nag-journey ulit sila papuntang Macedonia para tulungan yung lalaki sa kanyang vision. Amen. But what makes a journey successful and fruitful if wala pong pagdadaan ng obstacle? Amen. And the next slide is that sometimes we will be tested by confusion. The vision clearly showed a man in Macedonia asking for help, but when Paul and Silas arrived in Philippi, they were not greeted by a man. Amen. So kung babasahin po natin sa verse 13, ang sabi dyan, on the Sabbath day, we went outside the city gate to the side of the river where we thought there would be a place of prayer. And we sat down and began to speak to the women who had assembled there. In verse 14, a woman named Lydia, a dealer in purple cloth from the city of Thyatira, a God-fearing woman, listened to us. So, akala ni Paul, mga kapatid, ay lalaki na yung madadatnan nila doon sa lungsod na yun. But ang sabi dyan, mga kapatid, no, woman, or women and woman named Lydia. So, babae pa lang, mga kapatid, no, yung madadatnan nila doon. And, nakakapagtaka, no, confused, mga kapatid, kasi sa vision, lalaki daw. Pero pagdating nila doon is babae. And this tells us, mga kapatid, that sometimes we will be tested by confusion. But, ang nangyari, mga kapatid, hindi po nagmadali sina Paul, no, hindi po sila nagpakitang gilas agad. Umupo lang sila, kinausap nila yung mga babae doon. And minsan, mga kapatid, ang ministry pala hindi po nagsisimula sa pulpit. Amen. Kundi sa simpleng conversation po sa mga taong nakasalamuhan natin. And isa sa mga nakinig, mga kapatid, ayun nga po, si Lydia. Isa po siyang negosyante, nagtitinda po siya ng purple cloth. Praise God. Pero higit pa dun, mga kapatid, sinabi po ng Biblia na isa po siyang God-fearing woman. One who heard, a worshiper of God. Amen. Si Lydia po ay, kilala niya po ang Panginoon. Amen. Pero hindi po niya lubos na kilala. Amen. Si Jesus. And habang nagsasalita po si Paul, mga kapatid, meron pong mahalagang nangyari. Praise God. Ang sabi doon, the Lord opened her heart to respond to what people was saying. Amen. And ibig sabihin, mga kapatid, no, si Paul na po ay nangaral, pero ang Diyos po ang pumilo sa puso ni Lydia. Na amen, minsan, mga kapatid, hindi po natin kailangang ipilit. Amen. Or hindi po natin kailangang makipagtagisan. Amen, ang nalalaman sa salita ng Panginoon. Right. Amen. Just speak the word, mga kapatid. Amen. Just tell them, mga kapatid, that Jesus loves them. And ang Panginoon na po ang bahalang kumilos sa kanilang puso, mga kapatid. And nakinig po si Lydia, mga kapatid, kay Paul. Naniwala siya. And hindi po doon natapos yung epekto, mga kapatid, ng Ebanghelyo.
Ang sabi dyan sa verse 15, after she and her household were baptized, she urged us, if you consider me to be a believer in the Lord, come and stay in my house. And she persuaded us. Praise God. Si Lydia po mga kapatid at ang kanyang sambahayan mga kapatid, praise God, ay nabaptize. Amen. Hindi lang po siya mga kapatid ang naligtas, pati po ang buong sambahayan niya mga kapatid. Isang desisyon mga kapatid no, na kay Lydia, maraming buhay po ang apektuhan. Kaya po importante, amen, praise God, na sa bawat pamilya po ay meron pong isang nag-encourage. Amen. Importante mga kapatid na sa isang pamilya meron pong nag-share, praise God, ng salita po ng ating Panginoon. Kasi doon po magsisimula, amen, yung paggamit ng Diyos sa buhay natin upang pati yung sambahayan natin mga kapatid ay makarinig at makasumpong, praise God, sa grasya ng ating Panginoong Diyos. And pagkatapos nito, amen, inimbitahan po ni Lydia si Paul and Silas no, sa kanyang bahay. Na hindi lang po siya basta naniwala mga kapatid. Agad din po siyang naglingkod sa mga taong pinadala ng Diyos. Amen, sa lugar na iyon. Amen, yung bahay niya po ang naging lugar ng gawain. Amen. Praise God, sa area na yon. And ang akala ni Paul ng mga kapatid, sa kanyang vision na lalaki yung tutulungan nila, pero may mas malaking purpose pa rin pala ang Diyos. Amen. Isang babae mga kapatid na naging bukas yung puso, amen, at bukas ang tahanan para sa gawain ng Panginoon. And lahat po ng ito ay nangyari mga kapatid dahil hindi po tumigil si Paul, amen, at si Silas no, sa kanilang assignment. Amen. Amen. And bagamat may confusion, no, may pagtataka mga kapatid, dito po natin makikita na ang plano ng Diyos ay hindi po laging naka-align sa expectation natin. Pero alalahanin po natin na ang Diyos po ay nananatiling tapat sa kanyang plano. Amen. Kaya sabi po sa Isaiah 55 verse 8, Praise God. for my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, declares the Lord. Kasi minsan iniisip natin na mali yung direction, no, kasi hindi yung tugma sa nakikita natin or sa inaasahan natin. Pero sabi nga mga kapatid sa Biblia, for we walk by faith and not by sight. Amen. Magpatuloy lang tayo mga kapatid no, sa paglakad kahit pa praise God na naharap tayo sa mga confusion no, sa ating mission. Next po, sometimes, please, next slide po. Sometimes we will be interrupted by opposition. Amen. So matapos mga kapatid na yung magandang simula mo doon sa babae, praise God, may nabaptize si na Lydia, na yung kanyang family, naging bukas yung tahanan nila sa gawain ng Panginoon. Akala siguro natin mga kapatid na smooth sailing na yung journey nila Paul. But hindi po lahat ng obedience ay sinusundan mga kapatid ng palakpakan. Minsan pagkatapos po ng breakthrough, meron din pong backlash. Praise God. Sometimes we will be interrupted by opposition. And habang nagpapatuloy po sina Paul, amen, and Silas sa kanilang ministry, meron pong isang babaeng sumusunod sa kanila. Ang sabi dyan, 16, now as we were going to the place of prayer, a slave girl met us who had a spirit that enabled her to foretell the future by supernatural means. She brought her owners a great profit by fortune telling. Praise God. Yung habang nandun sila sa lugar na yun mga kapatid, siguro nangangaral si na Paul, biglang sasabihin ng babae, na sinugo sila ng ating Panginoon. Praise God. No, tama naman mga kapatid, no, yung sinasabi ng babae. And then the next day, mangangaral ulit si na Paul. Andun ulit yung babae mga kapatid, sasabihin niya, ayan, sinugod yan ng Panginoon, nandito yan para sabihin kung paano tayo maligtas. And paulit-ulit mga kapatid, no, in the next day. And then sabi ng Bible, for many days. And then she continued to do this for many days.
Amen. And sometimes the message was right. No, tama yung mensahe, yung content, yung intention mga kapatid. Pero yung espiritu mga kapatid ay mali. Amen. And hindi po lahat ng nagsasabi ng tama mga kapatid ay galing po sa ating Panginoong Diyos. Kaya po in 1 John chapter 4 verse 1, nasabi doon, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirit to see whether they are from God. Amen. So maaaring tama po yung intention natin. Amen. Tama yung pinapangaral natin. Pero mali yung espiritu natin. And wala pong saysay yun mga kapatid. Amen. Pwedeng alam natin na yung ginagawa natin ay tama, pero kung ang espiritu po natin ay mali, hindi po natin makakamtan yung tunay na bunga, amen, ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, dapat hindi po sapat yung sarili nating husay, yung ating kagalingan, yung talino, no, or yung plano natin mga kapatid. Dahil ang mas kailangan natin ay yung gabay ng banal na espiritu. Dahil siya po mga kapatid ang nagbibigay ng kapangyarihan. Praise God. So pwede kang magsalita ng tama, kumilos ng tama, at meron kang magandang intensyon. Pero kung wala ang espiritu ng Diyos sa iyo mga kapatid, hindi po natin makakamtan ang bunga ng layunin ng Diyos. Amen. And hindi po agad nag-react dyan mga kapatid si Pablo. Amen. Ilang araw niyang tiniis mga kapatid na yung kakulitan ng babae. Na the Bible said many days. And siguro sa paulit-ulit and sunod-sunod na araw na ginagawa yun ng babae, dumating sa punto mga kapatid na napikon na si Pablo. Ang sabi doon sa verse 18, Paul, having become greatly annoyed. Nainis siya mga kapatid. And turned and said to the Spirit, I command you in the name of Jesus Christ to come out of her. And it came out of her at once. Amen. And nung nabasa ko yung mga kapatid, nainis daw si Paul, nung na-realize ko mga kapatid na pwede pala yun na mainis ka habang ginagawa mo yung gawain ng Panginoon. Amen. And may times ba na nararamdaman natin yung mga kapatid? Na hindi dahil ayaw natin no, yung pinapagawa sa atin ng Diyos. Pero naiinis tayo dun sa mga paligid, na yung mga nangyayari sa paligid habang ginagawa natin, amen, yung gawain ng Diyos. No, yung ginagawa natin yung utos ng Diyos, pero yung tao sa paligid natin, no, binibigyan tayo ng rason para mainis. And even Apostle Paul, mga kapatid, felt frustrated. He was annoyed. And we realized that it was a natural human reaction. Amen na kahit siguro mga kapatid kung sino yung nakatayo sa harap, na tapos may paulit-ulit na nag-i-interrupt sa'yo habang nangangaral ka no, day after day, na siguro may inis din mga kapatid. But Paul discerned that it was a wrong spirit. So, ang ginawa niya mga kapatid, amen, hindi niya pinahiya yung babae, pero nirebuke niya mga kapatid yung spirit na nandun sa babae. And lumabas yung masamang spirit mga kapatid. Praise God. And siguro naisip natin, no, happy ending na sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon, napalabas niya yung spirit, na magkakaroon ng celebration, makikita na ibang tao, maniniwala sila sa Panginoon. But mga kapatid, ang nangyari, the owners saw this, mga kapatid, sa last slide po. The owners saw their hope of profit was gone. So they arrested Paul and Silas and ordered them to be beaten with rods, then threw them into prison in the inner cell and had their feet fastened. Amen. So yung mga taong kumikita doon sa babaeng yun, mga kapatid, nagalit po sila. Kasi wala na yung pinagkakakitaan nila. Amen. Bigla pong natigil yung side hustle nila. And ang nangyari, pinaaresto nila si Paul and si Silas. Amen. And dito po natin makikita yung realidad po ng pagsunod minsan. Na kapag ginagawa po natin yung tama, hindi po lahat ng nasa paligid natin ay magagalaw. Amen. Sa halip po, yung mga taong madadamay, amen, at yung masasaktan mga kapatid, lalo na po yung interes ng mundo o yung mga taong sanay na po sa katiwalian at kasakiman.
Amen. Hindi po palakpakan, hindi po celebration mga kapatid yung sumalubong kina Paul, kundi kulungan, amen, at bugbog mga kapatid. No, maaaring kung tayo po ang nasa posisyon nila, amen, manglulupay-pay tayo. Amen, yung tipong ginagawa lang naman natin yung misyon ng Panginoon. Amen, pero nalagay pa sa alanganin yung buhay natin. And this is a test, mga kapatid. Amen. Will we continue the mission even when our life is at stake? Praise God. Sa point na ito, mga kapatid, tuwang-tuwa yung kalaban. Amen. Yung paulit-ulit na pinaparating sa'yo na ganito na lang yung kahihinatnan mo kung magpapatuloy ka sa Panginoon. Amen. Kaya tumigil ka na. But we know Paul, mga kapatid. Amen. He wrote many letters. Amen. He planted churches, and despite that, dumaan din po si Paul sa maraming struggle. Amen. Praise the next slide. The devil may say, you will live your life full of persecution. But sinabi ni Paul, mga kapatid, to live is Christ. The devil may say, you will die serving the Lord. But Paul says, to die is gain. Praise God. And in 2 Timothy chapter 3, verse 12, indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. Amen. Maaaring sabihin ng kaaway sa ating mga kapatid na mabubulok ka sa bilangguan na yan. Amen. Bakit? But Paul says, mga kapatid, to live is Christ. Amen. Mamamatay ka sa paglilingkod mo sa Panginoon. But to die is gain. Amen. And this is the mindset we should have, mga kapatid. Praise God, na kahit ano pong pagsubok, kahit ano pong opposition, mga kapatid, ano man pong panganib, ituloy lang po natin yung Amen. mission, Thank you, mga God. kapatid. Huwag po tayong mag-quit. But ang tanong, mga kapatid, tutuloy po ba tayo or susuko na? Amen. Minsan kapag sinusunod po natin ng Diyos, makakaranas po tayo ng opposition. Amen. Hindi po lahat ng tamang ginagawa natin ay may instant reward. Minsan ang obedience po natin sa Panginoon ang magiging dahilan po, amen, ng mga pagsubok sa buhay natin. But mga kapatid, hindi po laging ibig sabihin nito ay talo tayo or nasa maling daan tayo. But magpatuloy lang tayo kasi ibig sabihin nito, mga kapatid, na tama yung direction natin. Ang Diyos ay gumagamit, mga kapatid, ng pagsubok para po ipakita na tunay kang nananatili sa Kanya sa kabila ng hirap. Amen. Kaya po magpalakas lang po tayo ng pananampalataya sa ating Panginoon. Praise God. And kung titigil tayo, mga kapatid, no, lagi kapag nakakaranas tayo ng mga ganitong opposition, hindi po natin matatapos yung assignment na binigay ng Diyos. Pero kung magpapatuloy po tayo kahit may mga resistance sa paligid, makikita po natin yung kapangyarihan ng Diyos Amen. sa buhay natin at sa buhay po ng ibang Praise God. tao. Praise God. Kaya huwag po tayong matakot, mga kapatid, sa mga nararanasan po natin kritisismo, no, sa ibang tao. Amen. Dahil ang opposition, mga kapatid, ay proof na nasa tamang mission tayo at Amen. nasa tamang direksyon Praise ng Panginoong Diyos. Amen. And palapakan po natin ang The next slide po. Ayan. But at the end of the day, God's purpose will be revealed. So ano man po yung pinagdaanan natin confusion, opposition, at the end of the day, mga kapatid, ang plano po ng Diyos, amen, ay mare-reveal. Praise God. Nung nasa kulungan na sila Paul, mga kapatid, at Silas, nilagay po sila sa kaloob-looban. Yung sa pinaka loob, mga kapatid, ng kulungan. So siguro may imagine natin na hindi nila alam kung maaga na ba or gabi na. Amen. Pero sabi dyan about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the rest of the prisoners were listening to them. So ang response ni Paul, mga kapatid, ay pagpupuri at pagsamba sa Panginoon. Hindi po sila nagreklamo, hindi po sila nagalit sa ating Panginoon nung sila po ay kinulong. Praise God. Bagkus ang ginawa nila ay yung routine nila, mga kapatid, which is ang pagpupuri. Amen. Amen. Hindi po sila nag-self-pity.
hindi po sila nagreklamo, but they turned to praise God. So imagine mga kapatid, nandun sila sa pinakaloob ng kulungan. No, kahit yung paa nila mga kapatid nakagapos, pero nagpatuloy sila sa pagpupuri Amen. sa Panginoon. And this is their routine mga kapatid, na kahit saan man sila ilagay, even sa pulpit man mga kapatid, sa gitna ng mga tao, o sa kulungan mga kapatid, wala pong makakapigil sa kanila para magpuri sa ating Panginoon. Praise God. And minsan mga kapatid, hindi po tinatanggal ng Diyos na yung problema sa ating daanan. Kasi mga kapatid, minsan doon po nagsisimula yung milagro ng ating Panginoong Diyos. Kaya po, sabi dun sa verse 26, suddenly a great earthquake occurred, so that the foundations of the prison were shaken. And immediately all the doors flew open, and the bonds of all the prisoners came loose. Praise God. Hallelujah. And dito makikita natin mga kapatid yung response ng Panginoon sa kanilang pagpupuri. Nagkaroon mga kapatid ng lindol doon sa kulungan, and this is a divine intervention mga kapatid, na bumukas po yung pinto, amen, natanggal yung pagkakagapos nila mga kapatid, praise God. And marahil naisip natin noon na ito na yung chance para maka-escape sila. Siguro may isip nila na tumakas na tayo, wala na yung gapos natin, nakabukas na yung pinto, natakbo na. Pero alam niyo mga kapatid, yung ginawa nila Paul and Silas, na hindi po sila tumakas. And malalaman po natin kung bakit. Sabi dyan sa verse 27, when the jailer woke up, o yung nagbabantay mga kapatid, they saw the doors of the prison standing open. He drew his sword and was about to kill himself, because he assumed the prisoners had escaped. And 28, but Paul called out loudly, do not harm yourself, for we are all here. Praise God. Verse 29, calling for lights, the jailer rushed in and fell down trembling at the feet of Paul and Silas, mga kapatid. Itong jailer, mga kapatid, or yung tagabantay, yung isang ordinaryong lalaki lang siya, mga kapatid. Nung nakita niya yung nangyari, bukas na yung pinto, wala na yung gapos, naisip niya agad ng mga kapatid na nakatakas na yung mga prisoner. So ready na siyang patayin yung sarili niya, mga kapatid. Kasi either way, no, ganun din ang mangyayari sa kanya. No, talagang papatayin din siya ng mga opisyal kasi hinayaan niyang makatakas yung mga prisoner. Pero mga kapatid, sabi ni Paul, wag, do not harm yourself kasi nandito pa kami. Amen. Amen. And that's when I realized, mga kapatid, na ito yung vision na ipinadala ng Panginoon sa kanya. Amen. Natandaan niyo mga kapatid, a man in Macedonia, praise God. And ito po yung reason, amen, na pinagdaanan po ni na Paul and Silas yung mga yun para po sa lalaking ito. Amen. God's purpose has revealed. Amen. Praise God. And ayun mga kapatid, pinigilan po siya ni Pablo. Praise God. And nung narinig ito ng lalaking mga kapatid, nagpatira pa siya mga kapatid sa paanan ni na Paul and Silas, and sinabi niya, praise God, ano ang gagawin ko? And ang sabi ni Paul, in verse 31, believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you Amen. and your house. Praise God. Ang lesson dito mga kapatid is, ang assignment po na binigay po sa atin ng Panginoong Diyos ay hindi lang po tungkol sa task or sa ministry or sa mga project na meron tayo. Minsan ito po ay tungkol din sa mga tao, mga kapatid. Sa buhay, sa puso, at sa mga pamilya. Praise God. And hindi man po mawala, mga kapatid, na yung sakit, yung confusion, or persecution na madadaanan natin. But at the end of the day, ang purpose po ng Panginoon ay mare-reveal. Amen. So kung may trials po tayo ngayon, mga kapatid, tandaan po natin na huwag po tayong sumuko. Amen. So do not quit. We still have a mission na ibinigay ng ating Panginoon. Dahil ang mga struggle, mga kapatid, ito po ay parte lamang po patungo sa milagro ng Diyos, sa plano ng ating Panginoon. And minsan yung pinakamahalagang taong
mapapalapit ng mga kapatid dahil sa atin ay hindi po natin inaasahan na nasa kulungan po pala ng kanilang buhay. Amen. So matapos po yung lindol, mga kapatid, nakawala sila sa gapos, hindi lang po basta nakalaya yung mga preso. Amen. Nakalaya po sila sa kanilang sariling kulungan, mga kapatid, na pinagdadaanan nila sa kanilang buhay. At ang kagandahan, mga kapatid, ito po ay ginamit ng Panginoon upang yung buhay ng bantay at ng kanyang pamilya ay maabot po ng Ebanghelyo. Praise God. And ang nangyari, mga kapatid, naniwala po yung bantay. Sa sinabi ni Paul, naniwala po siya sa Panginoong Jesus. At siya rin po, mga kapatid, ay nabautismuhan. At ang kanyang sambahayan. Amen. Praise God. Ang kanyang tahanan, mga kapatid, ay naging tahanan ng pananampalataya at ang kanyang buong pamilya ay nakatanggap ng buhay na walang hanggan. And in verse 34, ang sabi doon, and he brought them into his house and set food before them, and he rejoiced along with his entire household that he had believed in God. Amen. Praise God. Praise the Lord. Gagamitin po ng ating Panginoon, amen, yung pinagdadaanan po natin, Amen. amen, para po sa ikaliligtas po ng ibang buhay. Yes, that's right. Amen. Kaya po, huwag po nating sukuan, mga kapatid, Amen. na yung mga taong nasa paligid natin. Yes. Huwag po nating sukuan yung ating kapatid. Amen. Huwag po nating sukuan, mga kapatid, yung ating pamilya, yung ating kamag-anak, yung ating kapitbahay, mga kapatid. Praise God. Sapagkat gagamitin po ng Panginoong Diyos yung buhay natin upang mapalawak po, amen, maabot, praise God, yung mga hindi pa po nakakarinig sa ating Panginoon. Amen. At pagkatapos nito, mga kapatid, amen, palihim po sana silang papakawalan ng mga opisyal. Na parang itatakas lang sila na hindi po makikita ng mga tao. Pero ang sabi ni Pablo, pinaalalahanan po sila ni Pablo na sila po ay Roman citizen and meron pong mga consequences yun, mga kapatid, no, sa time nila. Amen. And natakot yung opisyal, mga kapatid, nung nalaman nila ito. So humingi sila ng paumanhin and personal po silang pinakawalan at inescortan palabas ng kulungan. And marirealize natin, mga kapatid, na ang Diyos ay hindi lang po nagpapalaya spiritually. God will vindicate, mga kapatid, those who persecute us, mga kapatid. And dito po, mga kapatid, natapos yung second missionary journey ni Paul and Silas sa Acts 16. Praise God. Mula sa vision, mga kapatid, ng lalaki sa Macedonia, amen, sa pagkilala nila, mga kapatid, sa babae, na bautismuhan, praise God. Amen. Nakulong sila dahil sa isang slave girl. Amen. Nagpuri sila sa kulungan, praise God, at nagkaroon ng lindol, praise God, at naligtas ang buhay ng bantay, mga kapatid. Amen. Kapag hindi po tayo sumuko, mga kapatid, sa assignment ng Diyos, makikita po natin ang tunay na layunin ng kanyang plano, which is ang kaligtasan at pagbabago, mga kapatid, sa buhay ng ibang tao. Amen. And minsan, mga kapatid, ang pinakamahalagang mission po na ginagawa natin ay hindi lang po laging nasa altar. Amen. Hindi po laging nasa pulpit, mga kapatid. Amen. Hindi po laging nasa loob ng simbahan, kundi po nasa puso at tahanan po ng isang tao na hindi po natin inaasahan. Kaya mga kapatid, kahit gaano man po kahirap yung pinagdadaanan natin ngayon, amen, kahit may opposition, praise God, may pain, manatili po tayong tapat, amen, sa assignment na binigay po sa atin ng Panginoon. Dahil sa huli, mga kapatid, ang kanya pong layunin ay matutupad. Amen. At ang buhay po ng marami ay mababago sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Kung tayo po ay magtitiwala at susunod sa Kanya. Amen. And yung mga pinagdaraanan natin na confusion, amen, yung mga persecution, pain, struggle, mga kapatid,
hindi po ito dapat maging palusot natin para sumuko. Amen. Hindi po ito senyales ng pagkukulang, mga kapatid, o ng pagkakamali. Bagkus ito po ay parte ng proseso ng Panginoon. Amen. Amen. Na nagre-reveal ng layunin at purpose ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga sabi doon in verse 31, believe in the Lord Jesus and you will be saved, you and your household. Praise God. Anong tanong lang dito, mga kapatid, handa po ba tayong magpatuloy? Praise God. Kahit mahirap, kahit may obstacle, and kahit hindi po malinaw ang resulta. Praise God. Hallelujah. At inaayahan ko po ang lahat ng tumayong, mga kapatid, at purihin po natin ang ating Panginoon. Praise God. Kung naniniwala po tayo, mga kapatid, na ang Diyos po ay patuloy na nagbabago ng buhay, bakit hindi po natin purihin ang ating Panginoon? Praise the Lord! Hallelujah! Sagat ang Panginoon po. Hallelujah! Hallelujah. Ay patuloy na nagliligtas. Praise the Lord! Ng mga tao. Praise! Hallelujah. Praise God. At may mahalaga pong mission. Hallelujah. Na ibinigay po sa atin ng Panginoong Diyos. Amen. Meron po tayong kanya-kanyang calling, mga kapatid. Hallelujah. Na dapat po Thank you, natin sundin. Lord Jesus. Amen. Maaaring mabigat, mga kapatid. Amen. Maaaring Yes, God. Thank you, Lord. pero Hallelujah. sabi po ng Panginoon, Praise your name, O God. hallelujah. Huwag po natin sukuan, mga kapatid, yung kaluluwa. Hallelujah. Huwag po natin sukuan. Hallelujah. Yung ating kapatid. Amen. Yung mga kasama natin. Hallelujah. Na hindi na po natin nakakasama ngayon. Hallelujah. Patuloy po natin silang, hallelujah, panalangin at dalhin, hallelujah, sa paanan ng ating Panginoon. Praise God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, ang Panginoon po ay nangungusap sa ating puso. Hallelujah. Hallelujah. Ready ba tayo, mga kapatid, na magpatuloy despite, hallelujah, the struggle, the pain, hallelujah, the confusion and persecution, hallelujah, na nagdaraman natin sa proseso nito. Yes, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Yes, God. Hallelujah. Napakabuti na ating Panginoon. Praise God. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Yes, Lord. Yes, Jesus. Praise God. Hallelujah. Sa oras na ito, mga kapatid, hallelujah. Oh, God. Kausapin po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Don't quit. We have a mission. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord, for reminding us. Salamat, Panginoon. Na patuloy mo kaming pinapaalalahanan na hallelujah, na meron pa kaming gagawin. Na meron pa kaming mission. God, thank you, Lord, for your word today. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord God Jesus. Thank you, God. Yes. Hallelujah. Hallelujah.
heaven, to every creatures. Amen. Hallelujah, hallelujah. We are a nation. Amen. Hallelujah. This is a reminders. Amen. Huwag tayong titigil. Don't quit. Don't give up. Hallelujah. We have a big God. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Instrument. Asset to God. Hallelujah. Bigay natin ang buhay natin sa Panginoon. God, use me. Hallelujah. Use us. Hallelujah, hallelujah. Yes, thank God. Hallelujah, huwag kang bibigay. Hallelujah, huwag kang kaya. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord. Huwag mawawala ng pag-asa. Narapigin ang huwag kang bibigay. Hallelujah. Hallelujah. Just trust in the Lord. Hallelujah. Yes, God. Amen. Hallelujah. Huwag kang Hallelujah. Let's commit ourselves today. Hallelujah. Lord, use me. Hallelujah. For the soul. Use me, God. Amen. Amen. Hallelujah. Pili ba natin itaas ang ating mga kamay sa Panginoon? Use me, Lord. Use me, Lord, for your kingdom, for your glory. Use Asian family. Hallelujah, for the ministry. Hallelujah, to reach more souls in this area, Lord. God, use every one of us. Hallelujah. Hallelujah. Gamitin mo kaming may kalayaan. Paunawa mo sa amin ang layunin mo, Panginoon. At your purpose, God. Hallelujah, hallelujah. Na kami gagawa so basan. Mangangaral ng iyong mga salita. Pagbabahagi, Panginoon, ng iyong kadakilahan, ng iyong kabutihan. Gamitin mo ang ACN family. Aming mga leaders. Hallelujah, ang iglesia ito to win more souls. Hallelujah, hallelujah. God, guide us. Anoint everyone. In the name of Jesus. Panginoon, wala kaming magagawa without you. We need your anointing. We need your power. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Pwede ba natin purihin ang Panginoon? Thank you, Lord. Purihin ang Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Gamitin mo kami, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Yes, yes, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Just open our hearts. Just open our hearts, just open our hearts. Yes, yes, hallelujah, hallelujah. Thank you, God. Thank you, God, for your word. Thank you, Lord, for your purpose. Hallelujah. Minsan kami nadadapamit sa kami nanghihina. But thank God for your word today. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
We worship your name, Jesus. We magnify your name, Lord. Hallelujah, hallelujah. Use me, Lord, for your mission. In the name of Jesus. Sige mga kapatid. Come on. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gamitin mo kami sa aming pamilya. Gamitin mo kami sa aming mga mahal sa buhay. Gamitin mo kami, Panginoon, sa aming mga kaibigan, sa aming mga kaklase, sa aming mga katrabaho, sa aming mga kliyente, sa aming mga negosyo, Panginoon. Hallelujah! Gamitin mo kami sa uling kapanahon ng inyong Panginoon. Habang hindi ka pa bumabalik ng ilang Diyos. Use everyone. Hallelujah! Hallelujah! Narito yung mga anak. Handang tanggapin ang iyong pagtawag, ang iyong paggamit, ang iyong pagpunas, Panginoon. Hallelujah! 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 Thank you, God! Jesus! Thank you, Lord. It's all about Him. It's all about God. It's all about Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sige mga kapatid. Come on. Hallelujah. It's all about Jesus. Oh, from my heart to the end. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about from my heart. Come on, Jesus. Jesus be the center. Hallelujah. Hallelujah. From my heart to the end. Jesus
you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Lord. We love you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Amen, amen. Hallelujah. These are reminders. Amen. Don't quit. God is alive. He is alive. Amen. And He is coming soon. Hallelujah. We have a mission. Praise God. You and I, we have a mission. Praise God. Don't give up. Praise God. Just stay in the presence of the Lord. Stay in the church. Amen. Praise God. Hallelujah. Fight the good fight of faith. Hallelujah. Praise God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God, for this wonderful message. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, God, for the wonderful message. Yung magandang palakpak para sa Panginoon. Hallelujah. Thank you, God, for the teaching. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sabihin natin, God bless Sir Angel. Yes, God. Hallelujah. Amen. Lahat tayo pinagpala. Amen. Dahil ang Diyos ay buhay, nalalaman ang ating pangangailangan. At talagang pinagpala tayo ng Panginoon. Kaya hindi tayo uuwing pagod. Hindi tayo uuwing talunan. Kundi meron tayong victory sa Panginoon. Amen? Praise God. Once again, palakpak pa sa Panginoon. Hallelujah! Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating pagtatapos. Dakilang Diyos, maraming salamat sa napagandang pagkilos ng Banal na Espiritu. Salamat sa mga salita. Salamat sa mga pangangaral, sa mga reminders. God, thank you, Lord, sa tawag ginamit mo sa Angel. Continue to bless her, O Lord. Hallelujah. Continually with her family, O Lord God. Lagi namin ang buong pamilya niya. Pagpalain mo, ingatan, protection. At ang buong ACM sa lugar nito, mga narito o Diyos, ingatan mo, gabayan, protection, kalusugan, hallelujah, breakthrough, ikaw mo mayamang protection, biyaya, mga pagpapala sa iyong mga anak sa lugar nito, o Diyos. Maraming salamat po. Yun din ang ating kaloob sa love of your Panginoon. Ibalik mo siglig-lig at umapaw sa bawat isa tayo. Thank you, Lord God. Ingatan mo kami sa buong linggo naman ito, O Diyos. Sa iyong papuri at pagsamba, in Jesus' name I pray. Amen. God bless mga kapatid. Kabayan tayo at nagbibigay. Praise to my God.
Kanino po laruan? Praise God, Joyce. God bless po sa inyo lahat. Ingat po tayo lagi. Blessing on your mind. Hindi ka naniniwala ka. Hoy, kapit tayo. Nakalimutan kanina